2:00 makakauwi na kayo. So, okay lang. Okay, so purihin po ang Diyos. Binabati ko rin po sa magandang gabi ang ating mga online listeners. Actually, nakita ko dito nanonood po si Kuya Jun from Northgate. So, for how many years na wala na siya dito sa Qatar. So, magandang gabi sa iyo, Kuya Jun. Purihin ang Panginoon dahil kahit na matagal na po siya nasa Pilipinas, but still yung heart na kapag ikay nasa Panginoon, once you are a worshiper, you are a worshiper. Amen? Hindi ka titigil kahit saan ka pa pumunta o kahit saan ka pa mapadpad. Katulad nga nung tayo, lahat tayo galing sa Pilipinas. Sino bang hindi nanggaling ng Pilipinas dito? Walang foreigner, no? Pwede puro Tagalog tayo ngayon. Hindi po ako mabubulol sa ano po. Okay, so purihin po ang Panginoon. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon na yung mga, alam niyo yung being part of the body of Christ, hindi talaga nagtatapos yan kahit na mawala ka pa dito. Kapag hindi lang ito, no? Meron tayong kapatid, kung natatandaan ninyo, nasa Croatia na siya ngayon, si Kuya Arnel. No? Nandito rin siya ng Thursday na pumunta sa Alcor. May church na rin po siya sa Croatia. So purihin po ang Diyos dahil yung mga kapatid natin na lumilipat ng bansa ay namomonitor natin through Facebook ay nakikita ko talagang yun ang una-una nilang hinahanap. No, katulad nga nung nasa Pilipinas ako, pumunta ako dito, sinabi rin sa akin ng aking bishop, sabi niya, maghanap ka ng church. Hindi po pwedeng hindi ka connected sa church. Kaya ito pong pag-aaralan natin ngayon, okay, naka-off pala, okay. Ang pag-aaralan natin ngayon at ang ating pong theme for this month ay we are His body, the church. Amen? Ito yung theme natin, no? Pero ang topic natin ngayong gabi ay unity in the body of Christ. Pwede po ba tayong tumayong lahat at basahin natin yung Psalm 133, verse 1? Okay, basahin po natin. Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Tayo po'y manalangin. Diyos na buhay, Diyos na mapangalanan sa lahat. Salamat po, Ama, sa gabing ito, Panginoon Lord God. Lord, kami po'y dumalapit. Alam po namin, Ama, na ikay Diyos noon, ngayon, at magpakailanman, hindi nagbabago mula pa ng panahon ni Abraham na siya'y tinawag mo, Panginoon Lord God. Hanggang sa mga panahong ito, ikay nananatiling Diyos, Panginoon, lalo na sa mga taong lumalapit sa iyo ng buong puso, Panginoon Lord God. At inaaming nagkakasala at nagkakamali sa inyo harapan, Panginoon. Ika'y tunay na Diyos na mapagpatawad, mapagmahal, Panginoon, at patuloy na hindi mo iniiwan ang mga taong sa iyo ay nagtitiwala. Panginoon, patuloy po kaming saliksikin ng bawat sa amin na may mga puso, Panginoon Lord God, at buksan mo po aming puso at isipan, Panginoon Lord God, at maintindihan namin ang inyong salita. Kaya po, Panginoon, anumang karumihan na nakikita mo sa aming puso, Lord, linisin mo po kami. Panginoon, pahid mo ang banal na dugo ng Panginoong Kristo sa aming kalinisan, sa aming paglilinis, Panginoon, na binibigay mo sa amin. At malayang kumilos, Ama, ang inyong pong Espiritu sa aming kalagitnaan, Panginoon. Katulad na aming binasa, Panginoon, how pleasant it is for the brethren to dwell together in unity, Panginoon. Lord, salamat po, Ama, sa gabing ito. Sa pangalan ni Jesus, ito pa aming dalangin. Amen and amen. So, makakaupo na po tayo, mga kapatid. Purihin po ang Diyos. Gaano po kahalaga ang unity in the body of Christ? Sapagkat kung tayo ay walang unity, watak-watak tayo. Amen? Ang isang katawan na iwahiwalay ang piraso, ano mangyayari? Okay? So, andun po magandang gabi po, Bishop. Alam, Bishop ay nanonood po ngayong gabi. So, purihin ang Diyos. Okay, basahin ko po ulit sa inyo. Behold, how good and how pleasant it is. Kaano kagandang tingnan na ang kanyang mga anak ay nagsasama-sama ng may pagkakaisa. Gaano kaganda sa tingin ninyo? Gaano natutuwa ang Diyos kapag ang isang iglesia o ang magkakapatid ay sama-sama nagpupuri sa Kanya. Kaya, mahalaga na alam natin yung address po ng QEC Abuhamor. Pupunta tayo sa church kapag Webes or Friday, sapagkat ang Diyos po ay nalulugod sa ating pong pagkakaisa. Amen po? Our team, we are His body, the church.
In Romans 12:4-8, basahin ko po sa inyo, "For as we have many members in one body, but all the members do not have the same function, so we, being many, are one body in Christ, and individually members of one another. Having then gifts differing according to the grace that is given to us, let us use them. If prophecy, let us prophesy in proportion to our faith. Or ministry, let us use it in our ministering. He who teaches, in teaching. He who exhorts, in exhortation. And he who gives with liberality. He who leads with diligence. He who shows mercy with cheerfulness." Purihin po ang Diyos. Alam niyo, sabi ko nga dito sa ating binasa, kung ano yung gift mo, gamitin mo para ikalalago ng body of Christ. Amen? Kung may gift kang kumanta, kumanta ka. Kung wala kang gift kumanta, huwag ka na kumanta. No? Pero pwede naman. Mag-audition ka muna kanina ba? Kay Mike, kay Brother Jack. Pero alam niyo yung pagkanta para po sa lahat yan. Sapagkat when we sing out from our hearts, we are worshiping the Lord. Amen po. Kahit nasabihin pa nilang basag ang boses mo. Pero pag kinaawit mo yan para sa Panginoon, malulugod sa iyo ang Diyos. Okay? Kung paano ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi, tulad ninyo, we are of a different parts of this church. But it doesn't mean na any member is hindi importante o hindi mahalaga. Narinig ko nga last week, sinabi ni Pastor Abner, no, yung puso, hindi naman natin nakikita, no? Pero pag sinabi sa'yo ng tao na wala kang puso, diba? Ganon. Pagka nagalit ba sa'yo, sabi wala kang puso, manhid ka. Hindi totoo yun kasi tumitubok Pagkapay mo. Huwag kang maniniwala sa kasinungalingan, may puso ka. Pero hindi mo nakikita. Ganon din yan. Meron po tayong mga kapatid na hindi nakikita. Pero nandito sa iglesia. At kahit na hindi dito sa loob, sa labas po, kayo nagbabahagi ng salita ng Diyos. You are part. Because hindi mo sinosolo yung kaligtasan na tinanggap mo mula sa Panginoon. Amen po? Alam niyo, nakakatuwa, no, na meron ako nakausap sa City Center. Tapos sabi niya, sa Carrefour siya. Tapos, minom lang ako ng chai. Tapos nagtanong siya, "Kuya, ano kaya mangyayari sa mundo?" Kasi di ba may nangyayari mga missile, ganon. Tapos, tinanong ko siya, "Natatakot ka ba?" Natatakot daw siya. Sabi ko, "Matatakot ka kung hindi mo alam kung saan ka patungo." Yun nga po talaga, sabi niya. Hanggang sa nag-sharing kami, tapos may mga dumadating ng chai, nag-alok na rin ako ng chai. Sabi ko, "Maka-chai na kayo." Tapos, alam nyo, sabi niya, one day, pupunta ako ng church. Sabi niya, "Gusto ko makita yung sinasabi mo na kapayapaan." Kasi sabi niya talaga, na yung worries ay nabubuhay sa taong hindi pa lubusang nakikilala po ang Diyos. Subalit, when we are part of His body, mag-worry man tayo, siguro seconds lang or minutes lang, papaalala sa'yo ng Diyos, "Huwag ka mag-alala, anak kita. Bahagi ka ng katawan ni Kristo, hindi kita pababayaan." Bakit po? Sa Colossians 1:18-20, tama. "For God loves us so much and He has a perfect plan for us." Ito, He is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, and all things He may have the preeminence. What is the preeminence? I preached it last first week of April, I think. The preeminence is the superiority of Jesus Christ. Yung bang siya yung firstborn, sa Kanya nagmula. Kaya we are reconciled in Him in verse 19, "For it pleased the Father Him, all the fullness should dwell, and by Him to reconcile all things to Him, by Him, whether things on earth or things in heaven, having made peace through the blood of His cross." Through the blood of His cross. Dahil ginawa na niya ang minsang mag-alay para sa kasalanan, siya ang una at huli. Dahil sa Kanya, we are redeemed. Amen? Gaano mo naramdaman na mahal ka ng Diyos nung tinanggap mo siya? Lahat po ba tayo tumanggap na sa Panginoon? Lahat tayo nakatanggap sa Kanya. Gaano mo naramdaman yung laki ng pag-ibig niya? Alam niyo, sinasabi ng iba, may argument po na
kung hindi sa atin, hindi rin tayo makikilala ang Diyos. Sabi niya, kung hindi dahil sa iyo, dahil sabi niya, yung tinataas niya yung morality ng tao na dahil sumang-ayon ka, no, mali po yun. Hindi po ganun yun. Sabi nga nung Bible study namin last Saturday, is there any salvation doon sa ating binasa? Kasi para bang kailangan gumawa ka ng mabuti. Another form of salvation ba yun? Hindi po. Kasi po, yung sabi ko sa inyo argument, may sinasabi ang false teachers na dahil sa ating pagsang-ayon o dahil sa ating paglapit sa Kanya, kaya tayo naligtas. Hindi po. Hindi po totoo yun. Dahil nakita natin na tayo ay walang pag-asa, kaya tayo lumapit sa Kanya. Hindi dahil lumapit tayo sa Diyos, Lord, kaya ako nandito dahil lumapit ako sa iyo dahil sa akin. Hindi po dahil sa atin yon. Dahil nakita natin kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa atin nung siya ay namatay sa krus, kaya tayo lumapit sa Kanya. Ganun po yun. Hindi po pwedeng mangyari na dahil sa atin, sapagkat tayo din po ay makasalanan. Amen? Lilinawin ko po hindi po dahil sa kakayanan ng tao. Remember, yung nakapako sa krus? Nakapako sa krus. Sabi niya, hindi ka ba natatakot? Tayo man ay nagkasala, dapat lang tayong mamatay. Dahil nakita niya, dapat siyang mamatay. Tapos kinilala niya si Jesus na, di ba nakalagay sa kanya sa cross, King of the Jews. Nakalagay sa unahan niya, sabi niya, alalahanin mo ako pag naghahari ka na, Jesus. Ano ang pagsagot ng Panginoon sa kanya? Nakita niya. Nagkaroon siya. Alam bang, hindi dahil sa atin yun, dahil tayo ay nagpakumbaba sa harap ng Diyos. Dahil kung hindi dahil sa kabutihan ng Diyos, tayo ay mamamatay. Without humility, hindi tayo makakalapit po sa Panginoon. Kaya yung mga nagsasabi noon, sana maintindihan nila, nawa, maintindihan nila na we must set aside our pride para po maintindihan natin ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. First point, understanding God's unconditional love for us. Gaano kakamahal ng Diyos? Gaano tayo kamahal ng Diyos, mga kapatid? O baka naman minsan pag nag-iisa na lang tayo, iniisip natin parang nanay ko na lang yung nagmamahal sa akin. Diba? Kasi nanay kasi nagbibigay din siya ng conditional love, diba? Kahit na nung kulit na isang bata, basta ang pagmamahal ng isang ina. Diba? Tama ba, mga nanay? Parang ayaw pumayag ng mga nanay. Okay? Romans 5:8, but God demonstrates His own love towards us in that while we were still sinners, Christ died for us. Habang tayo ay makasalanan at ginagawa natin yung mga bagay na gusto natin at hindi gusto ng Diyos, minahal ka ng Panginoon. Amen? Alam ba natin yun na kahit na yung mga panahong nabubuhay tayo sa laman ay minamahal ka ng Diyos? Alam mo ba yun? Bakit? Sa paanong paraan? Sapagkat yung tinanggap niyang cup is the wrath of the Father. Lord, Ama, hanggat maaari, wag dumaan sa akin to. Wag dumating sa akin tong saron na ito. Ano yung saron na yon? The wrath of God. Kaya nga sinabi niya sa cross, my God, why have you forsaken me? Bakit mo ako pinabayaan? Pinabayaan siya ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Sabi nung nakapako sa krus, itong taon to walang kasalanan. Pero bakit siya kailangang mamatay? Amen? We must understand God's unconditional love for every one of us. In Romans 1 Corinthians 15:22, for as in Adam all die, even so in Christ all shall be made alive. Amen? In Romans 5:12, therefore, as through one man sin entered the world, is through Adam, and death through sin, pumasok po ang kasalanan pagkatapos noon, and thus death is spread to all men because all sinned. Amen? Sino hindi nagkasala sa atin? Wala po. Kaya kung may magsasabi sa inyong
Hindi ka dapat pumunta dyan kasi ikaw makasalanan ka. Yes, tama ka, makasalanan ako. Pero namatay ang Panginoon para sa kasalanan ko. Pag pinaalala sa iyo ng dyablo, ang mga dati mong kasalanan, yung bang past mo, ipaalala mo sa Kanya, yung future niya. Paalala mo sa Kanya. Hindi tayo pareho ng future. Maaring pareho din tayo nagkasala, pero hindi tayo pareho ng future. Hindi tayo magkikita sa finals, sabi mo sa dyablo. Amen? But we must not be a proud man na para bang ang mga taong hindi pa nakakalapit sa Diyos, ay ang tingin naman natin ay para bang wala silang, paano ba to? Wala silang karapatan or wala silang bahagi. Sapagkat there always a time for every one of us. Meron pong plano ang Diyos sa lahat. Kaya nga hindi pa siya bumabalik. Dinidelay niya dahil ayaw niyang may mapahama. Kaya pagpatuloy tayo mag-share ng Word of God, share natin ang ating mga kasama. Kahit na ano pang religion yung pinaniniwalaan nila. Because there's no religion na pinako sa krus, mga kapatid. Only the name Jesus Christ. Amen? Okay? Ngayon, pag sinabi niya, gaano ka nakakasiguro na si Jesus lamang ang kaligtasan? In verse 18, therefore, as through one man's offense, judgment came to all men, resulting in condemnation, even so through one man's righteous act, the free gift came to all men, resulting in justification of life. Sapagkat sinabi po sa, sinabi sa Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. There is no other salvation, mga kapatid. Na kahit na, sabi sa Corinthians 13, kahit na ipapako mo pa ang sarili mo, o kahit na ibigay mo sa dukha lahat ng iyong kayamanan, subalit wala kang pag-ibig, para ka lamang symbols, batingaw na umaalingangaw. Patugtugin niyo yan mag-isa. Walang kasabay na gitara, masakit sa tenga. Amen? Kahit na ano mo pa yung katawan mo, subalit walang love from the Lord, it's nothing. What is the gift of the Lord? It is the eternal life through Christ Jesus. And by grace you have been saved through faith, and that not of yourself. It is the gift of God and not of works, lest anyone should boast. Sapagkat, kung tayo magmamalaki, pagdating natin sa langit, hindi tayo magkakasya doon kasi lalaki ng ulo natin. O, di ba? Pagsamahin mo yung merong mga spiritual hydrocephalus. Yung sobrang pangyayabang, hindi naman gwapo. Amen? Pero, hindi porke gwapo kami, karapatan kami magyabang. Hindi nga nagyayabang Pastor Clint eh. Amen? Sapagkat kung dahil sa ating mga ginawa, pagdating natin sa langit, sabi mo, uy Brad, magpasalamat ka sa akin kasi kung di kita sinyera ng Word of God, di ka maliligtas. Diba? Hindi ganoon. Mga kapatid, kaya sa mga Kristiyano po, nung last week, last Friday, anniversary ng Alcor, sabi ni Bishop Reggie, may kasabihan sa amin sa Laguna, sabi niya. Sabi ko, Pastor Clint, sa amin din may kasabihan din, sabi ko. Tapos, alimutan ko yung sinabi niya, Pastor, ano ba yung kasabihan niya? Tapos nalabanggit ko kay Pastor Clint, sabi ko, Pastor, may kasabihan din sa amin, kako. Sa Tagalog, sabi ko. Sa Tagalog, alam niya, maubos ng yaman, wag lang ngayabang. Diba? Kasi para bang, sabi nila, yung yaman, talaga mananakaw yan Pero yung yabang, hindi mawawala yan. Hanggat mayabang ka pagkamatay mo Ang pinagmamalaki mo, yung mga ginawa mong mabuti. Diba? Pagka hindi ka Kristiyano. Pero pagka Kristiyano ka na, ano na, Pastor? Amen. Panginoon na ang ating ipagyayabang. Sabi ko, meron nun kayong pagmamalaki. Ipagmalaki ninyo ang Diyos na nakilala ninyo sapagkat sa lahat ng oras, hindi kanya pinabayaan. Di ba inawit natin kanina? Sa lahat ng oras, di siya nagkulang. Gano'ng kalaga yung gano'n tayo nagpapasalamat sa Diyos pag nararamdaman natin na petsa di peligro na. No? At tinapay na lang yung kinakain mo. Bakit? At least bread, no? Siya. Salvation can be found through Jesus Christ.
Ito po yung sa Acts 4:12. Nor is there salvation in any other, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. It is through the name of Jesus Christ. Kaya nga, pag sinabi nilang, lumapit kayo sa akin, ako lamang ang tagapagligtas, sinungaling po yun. Huwag kayo lalapit doon. Sapagkat si Kristo po ang tagapagligtas. Amen? Huwag po kayo magpapalinlang sa kagwapuhan na nagsasalita sa harap. Sapagkat kay Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan. Sapagkat walang ibang pangalan na ibinigay ang Diyos sa silong ng langit under heaven, kundi ang pangalang Panginoong Kristo lamang. Amen po mga kapatid? And, for we all know, we are still work in progress as we grow in Him. Amen? Bagamat na tinanggap natin ang Panginoon, sabihin, bakit nagkakamali pa rin ako kahit na nasa Panginoon na ako? Bakit po? Kasi there's always a struggle in a Christian life. Hindi po mawawala yun. But, sabi ko nga kanina, habang kami po yung nagtatrabaho, kapag ba ikaw ay nagtatrabaho at nasugatan ka habang nagtatrabaho ka, hindi ka na ba magtatrabaho para hindi ka masugatan? Di ba magtatrabaho ka pa rin? Ipapagpag mo lang yung sakit. Kapag ikay sugatang Kristiyano, anong gagawin mo? Atras ka ba? O sasabihin mo bang, ayoko na? Di ba hindi? Kasi natagpuan mo na yung totoong kaligtasan eh. Amen? Kapag natagpuan mo na yung totoong kaligtasan, hindi ka na alis dyan. Ang karyaan ng langit ay katulad ng isang bukirin. Sabi niya, nung natagpuan ito, nung isang tao, bumalik siya sa kanyang bukirin. Anong ginawa niya? Ibinenta niya ang kanyang bukirin at yung pinagbentahan, binili niya yung bukirin na yon sapagkat nakita niya yung tunay na kayamanan. Amen po? Nakita ba natin yon yung tunay na kayamanan sa Panginoon Kristo? Hindi po sa laman ng ating mga wallet. Sapagkat lahat yan ay may ubos. Amen? True joy can be found in Christ Jesus. Joy that can surpass all understanding. Minsan, yung mga tao pong hindi pa nakakilala sa Panginoon, magtataka sila eh. Sabi na, itong tao na to, namatayan na at lahat. Sabi, nagkaroon na ng mga kalungkutan, nalugi na sa negosyo. Pero para bang hindi pa siya tuluyang nawawala ng pag-asa. Para bang ano bang meron dun sa tao na to? Nasubukan niyo na ba yun? Na may nagsabi sa inyo na may parang lagi ka lang nakangiti. O nga, mangiti kayo, di ba? Parang lagi ka lang nakangiti at parang wala kang problema. Di ba? Bakit? Kasi po yung true joy ay natagpuan ninyo. Yung joy of salvation. Amen? Kaya nga sabi ni David, yung prayer niya, Psalm 119 na sinabi niyang, kanta yun eh, may kanta yun eh. Mamaya maalala ko. Mamaya. Okay, sabi ni Charles Spurgeon, sabi niya, there's no joy in this world like union in Christ. The more we can feel it, the happier we are. Union with Christ is the center of our salvation and our satisfaction and central to all of our deepest joys in this life. Amen po? Alam niyo bang yung nag-translate ng Bible sa English ay namatay, pinapatay po ni Bloody Mary. Subalit nung siya ay mamamatay na, hindi niya kinokondem yung nagpapatay sa kanya. Sapagkat yung oras ng kanyang kamatayan ay yun ang kanyang tunay na kalayaan sapagkat nakalaya na siya sa buhay sa mundong ito. Kaya ang totoong Kristiyano po, hindi takot mamatay, pero wag mo na ngayon. Amen? Di ba? Sabi naman natin yun eh. Wag mo na ngayon. Bakit? May plano pa ang Diyos sa iyo, kapatid. Amen? Amen? Subalit, kung dumating man yung panahon na yon, hindi ka dapat matakot. When you are in your deathbed, hindi ka dapat matakot. Sapagkat alam mo. Yun nga ang kasiguruhan ng isang Kristiyano eh. Nasasabik ka sa muling pagbabalik ng Panginoon. Okay? Nasasabik ba kayo sa muling pagbabalik ng Diyos? O marami pa kayong plano na gustong gawin? Ituloy nyo lang yung plano nyo, pero babalik ang Diyos. For sure.
Dalawa lang ang pinakasigurado sa mundong ito. Ang araw ng ating kamatayan at ang pangalawa ay araw ng pagbabalik ng Diyos. That is the payak na mangyayari po sa mundo. Bukas hindi natin alam kung ano magaganap, pero dalawa lang yung siguradong darating. Amen? We'll never know kailan, hanggang kailan. Bakit po mahalaga na we are connected in one body? Bakit po gano'ng kahalaga na dapat ay tayo ay connected sa isang church? Bakit po? Sapagkat ang isang Kristiyano o isang baga, no? Subukan mo siyang ilayo sa init. Anong mangyayari sa kanya? Namamatay ang kanyang init. Amen? Kung kaya, minsan, mga kapatid, sinabi ko rin to last time, we are part of His body. We are one church. Subalit, being part of one body, your right hand is holding the hammer and the other one is the nail. Sometimes, hindi sinasadya habang ikay nagtatrabaho. You're unfocused. No? Pagpukpok mo doon sa nail, tinamaan mo yung kamay. The other body hits accidentally the other body. What I mean is, minsan, hindi sinasadya, na-hurt natin ang feelings ng bawat isa. Totoo po yun. As a one church. Amen? Sabihin ko lang na hindi masarap yung luto mo, magagalit ka ni. Amen? Di ba? O kaya sabihin ko ang alat. Di ba? Hindi sinasadya, pero parang nabigla ka lang binulong mo, may nakarinig. Uy, maalat daw yung luto mo. Di ba? Ganon. Ma-hurt ka na Hindi niya sinasadya. Hindi naman niya pinipintas. Talaga namang maalat Anong magagawa natin? Di ba? What I'm telling is, minsan nakakasakit tayo na hindi natin sinasadya. Di ba? But we need to realize, baka naman hindi niya intensyon. Being part of the body, we need to understand ano yung pinagdadaanan ng kapatid na yun. Baka galing pa siya sa work, nagluluto siya, nagmamadali siya. Di ba? Para pakainin yung mga anak niya o maaaring nadamay ka nga lang, nagreklamo ka pa Hindi naman para sa iyo yun No? Kasi nangyayari po talaga yun. Sa church po, ay nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. May mga indifferences po tayo. Through indifferences, we are bind in one body, yung communion, no? Nagsalo-salo tayo sa isang katawan na namatay sa krus at sa dugo ng Panginoong Kristo na namatay sa krus ng Kalbaryo. Yun po ang ating communion and one spirit, no? Ang Holy Spirit na nagjo-join po sa atin. Okay? In Ephesians chapter 1, 4-7, just as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy without blame before Him in love, having predestined us to adoption as sons by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will, to the praise and glory by His grace, and by which He made us accepted in the Beloved. In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, according to His riches, to the riches of His grace. He chose us before the foundation of the world. Mga kapatid, hindi po, ang bawat po sa atin ay hindi napulot lang sa kalsada. Pinili po tayo ng Diyos. Kaya ka naririto ngayon, kapatid, dahil may plano ang Diyos sa buhay mo. Hindi pa nga lang siguro malinaw. Katulad ni Abraham, pumunta ka sa lugar na ituturo ko sa iyo. Teka lang, baka maligaw ako dyan. Ituturo ko nga sa iyo No? Siguro, kung ikaw si Abraham, sabihin mo si Lord, Lord, teka, bigyan mo ka ng malinaw na plano. Di ba gano'n ang gusto natin Malinaw na plano. Kasi pag malinaw na plano, wala kang blueprint para ba nagtayo ka ng bahay na parang kung saan mo nalalagay yung pundasyon Pero pag tinawag ka ng Diyos, you need to trust Him. No? Kaya hindi tayo naging Diyos Kasi kung ako tatawag kay Abraham, sasabihin niya, hindi ko alam, baka binatukan ko pa siya Diba sabi ko, sasabihin ko sa iyo kung saan lugar. Diba? The judgment of the Lord is always true. Kasi sabi nga nila, no, yung bang hindi natin lubos maarok ang lalim, no? Maarok o maintindihan ang kalooban ng Diyos sapagkat ang kanyang biyaya po ay napakalaki. Hindi natin alam kasi para kahit nagalit ka doon sa tao na yon, mahal ng Diyos yun. Amen? Yung tao na kagalit mo, mahal ng Diyos yun. Kaya panalangin mo na lang yung kagalit mo na huwag madapa. Amen? Kasi baka pag nanalangin ka naman, sabihin mo, sana madapa to. Diba? Bad na panalangin yun. Panalangin mo siya na bigyan din siya ng kapayapaan na hindi na kayo
mag-spark, tapos sa church, magtulong-tulong na lang kayo. Di ba? Okay, in 1 Corinthians 1:30, 31, but of Him you are in Christ Jesus, who became for us wisdom from God and righteousness and sanctification and redemption, that it is written, He who glorifies, let him glory in the Lord. He who glories, sino man yung nagmamalaki, ipagmalaki ninyo ang biyaya ng Diyos sa buhay mo. Amen? Sabi nga ni sister talagang mahal ng tuition. Nabayad na. May sobra pa. Magko-comment nga sana ako sa group pautang. May sobra Di ba? Kasi hindi tayo pinababayaan ng Diyos, mga kapatid. Amen? And what do we want in life sa kabila po ng ito? Sa kabila ng lahat ng hindi ka pinababayaan ng Diyos, para kanino ka bumabangon? Para sa kape? Nescafe ba yan? Pagkagising, kakain, iinom, magtatrabaho, papasok, eskwela kung ikaw ay kabataan. At kung ikaw ay young at heart, tulad namin, no, kami mga young at heart na lang po kami. Kita naman sa kulay ng buhok. Okay? Magre-retire sa ating pagtanda. And sabi niya, ano ba ang purpose ko sa buhay? Ganun lang ba? Araw-araw, papasok ka sa trabaho, uuwi, papapagod. No? What's the real purpose of life, mga kapatid? And do we have the purpose or just go with the flow? In Ecclesiastes 12:1, wala po dito yan, remember now your Creator in the days of your youth, before the difficult days come, and the years draw near when you say, I have no pleasure in them. Ano pong ibig sabihin nito? Alalahanin mo ang Diyos sa panahon ng iyong kabataan. Yung may lakas ka pa, naglilingkod ka sa Panginoon. That's why, para bang, yung iba sinasabi nila, pag mamamatay na lang ako, saka ako lalapit sa Diyos. Pwede ba yon? Siguro sila, pero pinili natin yung mabuti. Amen po? Number 2, understanding God's perfect plan. And what is the perfect plan of the Lord? To be connected as a one body of Christ. To work together as a one body. The power of Christ that is in you will bring us together to work for His glory. Amen? Totoo ba yun? Naniniwala kayo dito, mga kapatid? Kung tayo ay kabahagi ng iglesia ng Panginoon, lahat ng ginagawa mo sa iglesia, ginagawa mo yan dahil gusto mong papurihin ng Diyos. Hindi dahil para makita ni pastor o para makita nung crush ko, no, na ako'y mabuti at mabuti sa tingin ng tao. Hindi po. Isipin niyo, pag tayo ay nagpupuri sa Diyos, tayo ay nag-share, tayo nagluluto sa church, o kaya ano man ang ginagawa mo ito para sa kalwalatian ng Panginoon. Dahil mahal mo ang Panginoon, dahil minahal ka niya. Amen? We need to understand what is God's perfect plan for each and every one of us. Tapos na po tayo. In Philippians chapter 2, fulfill my joy by being like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind. Let nothing be done through selfish ambitions or conceit, but in lowliness of mind, let each esteem others be better than himself. Let each of you look out not only for his own interest, but also for the interests of others. Sabi sa Tagalog, magkaroon kayo ng iisang kaisipan, magbuklod kayo sa iisang pag-ibig at magkaisa kayo sa puso't diwa. Hindi po pwedeng mag-work tayo as a one body, subalit magkakaiba ang ating direksyon. Ang iba ay gustong mapapurihan lang siya. Subalit ang iba ay gustong mapapurihan ng Diyos. Magkakatalo po yun. It's between flesh and spirit. Hindi po pwedeng sikat ka sa church. Hindi po pwede yun. Ang sikat po ay ang Panginoong Kristo. Walang magaling. Sa totoo lang po. We're standing here through the grace and mercies of God. Hindi po dahil nagbasa kami ng salita ng Diyos, sinabi na namin sa iyo, napulot lang ito sa pambalot ng tinapa. Hindi po. Dahil sa biyaya
ng Diyos. Kaya ka naririto, mga kapatid. At sinabi niya, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa paghahangad ninyo maging tanyag. Kaya walang Jollibee. Amen? Walang bida-bida. Sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba ay turo nyo higit ang iba kaysa sa inyong sarili. Hindi po nakahihigit sa bawat isa sa inyo ang taong nagsasalita dito. Hindi po totoo yun. Pare-pareho po tayong pinatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan. Hindi po kami naging matuwid dahil nakatayo kami dito. Hindi po. Ang ating katwiran ay ang katwiran ng Panginoong Jesucristo. Yun yung nakikita ng Ama sa atin, sa bawat isa po sa atin. Hindi dahil mas matuwid ako kay kapatid o hindi ko ginagawa yung ginagawa niya. Hindi po yun ang ating standard. Substandard po yun. Ang ating standard ay ang panuntunan ng Diyos. Hindi ka man mamamatay tao, pero sinabi mo, di ba? Sabi niya, ikaw'y napupuot sa iyong kapatid. Sabi ng Panginoong Jesus, ikaw'y mamamatay tao. Tingnan mo lamang ang babae na may pagnanasa, ikaw'y nagkakasala na ng pangangalo niya. Hindi dahil ginawa niya yon, siya ay mapagsamantala. Ikaw, hindi mo man ginawa, subalit naririto yan sa isipan mo. Sa paningin ng Diyos, pareho lang kayo. So, walang matuwid. Kung sino man na magmamalaki, pagmalaki mo ang ginawa ng Diyos sa buhay mo. Ituring nyo, higit ang iba kaysa sa inyong mga sarili pag malasakitan ninyo ang kapakanan ng iba. Hindi lamang po ang ating sarili. Sapagkat, how can we love others if we didn't love ourselves? Sabi, love others as you love yourself. Palagahan mo ang iba, kung paano mong minalang yung sarili, ayaw mong sinasaktan ka, ayaw mong pinagsasalita ka ng masama, huwag ka rin magsalita ng masama sa iyong kapatid. Amen po? We have our own weaknesses and strength. Sabi ko nga kanina, meron mga tagaluto, di ba? At meron din tagakain. Kami po yung tagakain, sila po yung tagaluto. Okay? Kasi kung wala pong kakain na niluto nyo, mapapanis yun. Kaya magpapalamat kayo sa amin. Amen? Meron kumakanta, no? Sa stage, meron din kumakanta sa loob ng comfort room. Di ba? We are one body. We are different functions, mga kapatid. Yung tulad nga sinabi ko kanina, it doesn't mean na hindi ka mahalaga. Minsan, hindi mo napapansin na para bang minsan tinutusok ka ng dyablo. Sasabihin sa'yo na wala naman nagpapahalaga sa'yo dyan eh. Malis ka na lang, maghanap ka kung saan ka belong. That's wrong, mga kapatid. You are belong here. Belong ka sa iglesia ng Diyos. Baka kinakain lang tayo ng ating paano tawag dito, yung bang awa sa sarili. Minsan, ano ba yung tawag doon? Yung bang minsan self-pity. Ganon, yon. Baka kinakain ka lang nun. Rebuke mo po yun, mga kapatid, sapagkat hindi ka dapat maawa sa iyong sarili. Ika'y niligtas ng Panginoong Jesucristo. You are saved by the precious blood of the Lord Jesus Christ. Amen, mga kapatid? Okay. In Galatians 6:2, bear one another's burden so fulfill the law of Christ. When we are tinutulungan natin ang ating mga kapatid sa kanilang mga burdens, fulfill po natin. Amen? Let love be without hypocrisy. Abhor what is evil, cling to what is good. Kung dumating man po tayo doon sa point na nalilito ka, Lord, nasaktan ako, parang gusto kong gumanti, anong gagawin ko? Manalangin ka. At sigurado, sasabihin sa'yo ng Panginoon, piliin mo pa rin kung ano yung mas mabuti. Kung ano man ang kalagayan mo sa buhay, you are para bang mistreated ka or nabully ka, piliin mo pa rin kung ano mas mabuti. Sapagkat meron pong nakatingin sa atin. Amen? Be kindly affectionate to one another with brotherly love. Sa mga kababaihan, mag-iingat po tayo. Baka mamaya hindi brotherly love. Dapat brotherly love. In honor, giving preference to one another. Magmahal lang kayo bilang mga kapatid at pahalagahan ninyo ang iba na higit na sa pagpapahalaga nila sa inyo. Sabi sa inyo, tapos na tayo. Okay? 9:11. Okay? To sum up,
all we need to know that God's love is unconditional. Sapagkat hindi po nasusukat ang pag-ibig ng Diyos sa ating ginagawa. Pero hindi ko sinasabing gawin mo yung gusto mo, no? Sapagkat siya'y namatay kahit na tung tayo'y makasalanan pa. Kahit na minsan tayo'y nagkukulang, kahit na minsan para bang minsan tamad pumunta ng church, hindi po nasusukat doon ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Amen? God's perfect plan to work together as one body and able to do what we are called for. Kasi kung wala pong Lone Ranger dito sa atin. Sa mga Kristiyano po, walang Lone Ranger. No? Kilala niyo si Lone Ranger? Hindi na yata panahon yan. Paano po ba natin yan, Pastor Clint? Yung nangangabayo na Ranger, tapos ano siya, hindi niyo nga kilala. Hindi si Robin Hood yun, ha? Yung para bang hero na, di ba, yung may tali, ganon. Walang Lone Ranger po sa, Ranger nga siya, pero nag-iisa siya. Malungkot ang buhay, no, na nag-iisa. Ang bawat Kristiyano po ay kaakibat ng kaisa ng bawat isa. Kaya nga sinasabi nila, I am accountable to you and you are accountable to me. Amen? Napakahalaga po ng mentoring, napakahalaga po ng accountability. Kasi po kung walang magpapaalala sa'yo, baka, diba? Meron ako siyang kaibigan, meron pa naman akong 3 minutes. Talagang, siguro kung ako lang yung hindi pa ako Kristiyano, hindi ko lang to, nilaglag sa upuan. Baka kinancel ko siya. Dahil tigas talaga ng ulo. Oo, tigas talaga ng ulo. But you know what? Kahit na matigas ang ulo niya, natatawa ako, sabi ko nga, may mga taong matigas ang ulo, subalit pinapaintindi sa akin ng Panginoon kung hindi mo sasabihin ng totoo, sino ang magsasabi. Kaya minsan, masakit pakinggan yung sinasabi sa iyo ng iyong kaibigan. Pero tatandaan ninyo, mabuti pa ang tapik ng isang kaibigan kaysa halik ng isang kaaway. Proverbs. Hanapin niyo po sa Proverbs. Nakalimutan ko anong verse. Pero nasa Proverbs po yan. Naintindihan niyo po yun? Tapik na isang kaibigan na nagpapaalala kaysa halik na isang kaaway. Alam ba yung ginawa ni Judas? Di ba, hinalikan niya ang Panginoong Sus. Kaya yung mga panay ang dikit sa inyo na baka mamaya halik ni Judas yun, ha? Mabuti pa yung tapik na lang po. Yung nagpapaalala sa inyo, kapatid, nakakalimot ka na. Huwag po sumamahan loob ninyo pag pinapaalalahanan kayo. Lalo na ng mga cell group leaders ninyo, lalo na ng mga pastor ninyo. Sapagkat, we are praying for you, mga kapatid. Amen? Actually, wala na pala dito to. Sapagkat in Ephesians 2:10, for we are God's masterpiece. Every one of us is a God's masterpiece. Pag sinabi mong masterpiece, ano yun? Yung pinaka, may bless, yung para bang napakahalagang bagay sa'yo, masterpiece. He has created us anew in Christ Jesus so we can do the good things He planned for us long ago. But we need to connected to the mind which is in Christ Jesus, our Lord and Savior. Amen? Through the power of the Holy Spirit na nagpapaalala sa atin in our everyday lives. Amen? Kaya, mga kapatid, dahil ko sinasabi sa anak ko, read your Bible. Subukan mo kumain ng isang beses sa linggo. Diba? Kung Thursday lang o Friday lang, ano mangyayari sa'yo? Subukan mo lang, malalaman mo po kung ano mangyayari sa'yo. Pero sigurado hindi nyo susubukan. Read your Bible every day. Araw at gabi. Huwag niyong kalimutan, may pangungusap ang Diyos sa bawat isa po sa atin. Sa bawat oras, sa paggising sa umaga, salamat Panginoon sa buhay na ito. At sa pagdating sa bahay, thank you Lord, tulog. Hindi po. Salamat ka sa Panginoon sa paggagabay niya. Amen? Every day in our lives, piliin natin kung ano ang makalulugod sa Panginoon. And remember,
there's an QEC church na tinatag ng Panginoon, nakabahagi ka sa iglesyang ito. Welcome po mga kapatid dun sa... Actually, dito sila first timer dito. Nandito sila nung kay Pastor Stephen, no? So, alam nila yung address ng church, buti di sila naligaw. Amen? So, palakapan po natin ang Panginoon. Actually, tapos na po tayo. Tayo po tumayong lahat at manalangin. Diyos na buhay, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Ama, sa inyong salita. Salamat, Panginoon, sa mga salitang ito nagpapatatag sa amin, Panginoon, Lord, at nagpapaalala na kailanman kami hindi mo iniwan, Panginoon. Kailanman, Panginoon, kami hindi mo pinabayaan, Panginoon. Lord, there's a church na bilang kabahagi na inyong iglesia ay nilagay mo po kami dito, Panginoon, upang magningas, Panginoon, Lord God, sa inyong ikaluwalhati at sa inyong kapurihan, Panginoon. Lord, but we need to understand your perfect plan, Panginoon, that we are connected, must be connected to each other, Panginoon, and accountability, Panginoon, Lord God. Lord, ituro mo po ito sa bawat sa amin, Panginoon, Lord God. At wala isa sa amin, Panginoon, na may iwan sa iyong muling pagbabalik, Panginoon. Lord, alam po namin na katatagpuin mo ang iyong iglesia sa muli mong pagbabalik. Po kami nasasabik, Panginoon, sa muli mong pagbabalik, Panginoon. Lord, patuloy mo pong basbasan. Pagpalain po ang iyong iglesia, Panginoon, ang mga nakikinig na iyong salita. Lord God, lumalapit sa iyo ng buong puso, buong espiritu at buong kaluluwa, Panginoon, Lord God, ay katagpuin po ng iyong espiritu, Panginoon, sa oras na ito. Lord, meron kaming mga panalangin, hindi po masambit na aming mga labi. Panginoon, merong mga hurts, may mga rejections, merong mga trials, may mga pagsubok, may mga bagay, may mga ibang may sakit. Panginoon, Lord, anuman po ang kalagayan ng aming puso sa gabing ito, katagpuin mo po ito, Panginoon. Lord, hipuin mo po kami, Panginoon, Lord God. Pagalingin mo po kami sa aming mga karamdaman. Maging spiritual sickness, Panginoon, Lord God. Lord, maging may mga anxieties, Panginoon, Lord God. Lord, mga naghahanap ng trabaho na tila nawawala ng pag-asa. Katagpuin mo po sila, Panginoon. Lord, maging ang mga mahal namin sa buhay na malayo sa amin, katagpuin mo po sila, Panginoon. Lord, salamat po sa inyong salita, Panginoon, Lord God. At patuloy po kami, Panginoon, ay nagde-declare sa gabing ito, Panginoon, Lord God, na kami sa iyo, Panginoon, Lord God. At ikay sumasa amin, Panginoon, Lord God. At sa iyong muling pagbabalik, ay sama-sama kami, Panginoon, Lord God, na patuloy na magsasamba, patuloy na aawit ng mga papuri sa iyo, Panginoon, mag-aaral ng iyong salita, Panginoon, Lord God, magbabahagi, magpapalakasan, Panginoon, Lord God, at magdadalahan ng bigat, Panginoon, ng isa't isa, Panginoon, Lord God, carrying each burden in one accord through Christ Jesus, our Lord. Hallelujah. Salamat po, Ama, sa gabing ito. Patuloy mo pong basbasan at pagpalain, Panginoon, ng lahat ng iyong mga anak. Panginoon, maging nakikinig ng online, Panginoon, Lord God, sa online, Panginoon. Thank you, Father. Thank you, Lord God. Ang pag-ibig ng Panginoon Jesucristo, ang kapayapaan na dala ng Panginoong Jesucristo at ang pangunguna ng Banal na Espiritu ay sumaatin pong lahat ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus, ito pamidalangin. Amen and amen.